Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is December 16, 2025. December 16, 2025 is Tuesday. Araw po ng Martes ngayon. Nasa third week of Advent po tayo. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magdasal na po tayo. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa ating pagdarasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ang atin pong pag-aaral ng Ebanghelyo ngayon ay ang Ebanghelyo pa rin sa araw na ito, December 16, 2025, araw po ng Tuesday. Share screen na po ako para maipakita sa inyo kung ano ang Ebanghelyong ating pag-aaralan. Okay. Ito po iyon, sana po nakikita nyo na. Ang ebanghelyo natin ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 21, mga talata 28 hanggang 32. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon nito, "Opo." Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, ang sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Share na po ito. So, yun po. Isang talinghagang binigay ni Jesus tungkol sa dalawang anak na may magkaibang tugon sa kanilang ama. Okay? Dalawang anak, dalawang uri ng pagtugon sa Diyos. Ang isa'y nagsasabi o nagsabi na susunod sa salita, ngunit ang kanyang pagsunod naging salita lang, nanatiling salita, a mere lip service. Waring sama-samang salita katulad ng dasal, ngunit hindi sinundan ng gawa. Mga salitang iibig at maglilingkod sa Diyos, ngunit hindi naman ginawa. Kaya nagmukhang panluloko lang o isang paimbabaw. Sa ibabaw mukhang matuwid, madasalin, ngunit sa realidad mababaw at hungkag. Ang isa na may mukhang ayaw, tapat siya sa pagiging ayaw, sa pagsasabing ayaw niya. Ngunit malaunan, maaaring nakita niyang may mali o mali siya. May mali, dapat siyang sumunod sa iniuutos ng ama. Makasarili ang sagot niya nung una, "Ayoko." Ngunit tapat siya. He was honest about it. Maaring ang katapatan ang siya rin na naging susi upang maisip niya na siya'y nasa mali. At sa huli ay sumunod na nga rin siya. Sometimes the actions are what matters most. We may say yes, but our actions are saying no. But we should not take for granted words. Ang mga salita natin hindi natin dapat binabaliwala rin.
May mga trabaho, may mga propesyon talagang importante ang salita o ang pagsasalita. That words matters much too, like the teachers. Paano kami magtuturo kung hindi kami gagamit ng mga salita? Paano namin ipaliliwanag ang mga aralin kung hindi kami gagamit ng salita? And also, how can we proclaim God? Paano natin ipapahayag ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa tao kung hindi tayo gagamit ng mga salita? To testify to the word without words, magagawa ba natin? So we use words as necessary kung kailangan gumamit ng salita kung kinakailangan, sabi ng isang santo. You use words if necessary or as necessary. So ang pareho, ang salita at gawa, both still matters, the words and actions. Ngayon tayo, where do we stand? Where do we stand? Which son are we in relation to loving God? Sinong anak tayo na may kaugnayan sa pag-ibig sa Diyos at paggawa para sa Diyos? Which son are we in relation to loving God and working for God? Let us think and reflect deeply about it. Yung mga makasalanan, na-realize nila na sila'y nasa mali. Nakita nila ang pagtuturo ni Juan tungkol sa pagsisisi sa mga kasalanan at sila'y naniwala. Ngunit marami ang nakakita at nakasaksi at sila'y hindi naniwala. Kaya ang sabi ni Jesus, ang mga bayarang babae, ang mga prostitute, ang mga maniningil ng buwis, the public sinners, nauuna pa silang pumasok sa kaharian ng langit kaysa sa inyo, sapagkat malinaw sa kanila nung una ang sagot nila sa uri ng kanilang pamumuhay ay hindi para sa Diyos, ngunit nakita nila ang kanilang mga pagkakamali at kaya naman sumunod na sila pagkatapos sila'y nagsisi. Ganyan ang laging panawagan sa atin. Tayo'y mga makasalanan, kailangan nating magsisi. Kailangang dumating sa ating ganap na pangunawa na tayo'y mga makasalanan at kailangan nga natin magsisi. Hangga't hindi darating sa atin ang realization na iyan, realidad na iyan, na tayo'y makasalanan, magpapatuloy tayo sa mga gawa nating mali. At kapag gano'n ang nangyari, alam na natin ang sinasabing ating pupuntahan. Pupunta tayo sa kaparusahan. So, diyan na po natin tapusin. Muli, sa dalawang anak, saan tayo naroon? Tayo ba yung nagsasabi na hindi, ngunit nakita ang ating mga sarili na nasa mali at nagsisi at sumunod sa Diyos? O tayo yung mga dasal ng dasal, ngunit marami pa ring asal na mali. So, nagiging ang pagsisilbi natin ay hungkag, dasal ng dasal, ngunit wala namang nakikitang mabuting pagbabago sa buhay. So, diyan na po natin tapusin. Magandang hapon po. Maraming salamat. At hanggang sa muli, Brother Aaron po uli.